Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Ang bagyong si Ophel, yung center nito, typhoon category na nga, ay nasa laing 610 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 km per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso, abot hanggang 150 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 km per hour. So, malayo pa yung sentro pero may mga parting kaulapan na posibleng tumatama at nagdudulot na ng possible light to moderate rain sa ilang bahagi ng Southern Luzon area, no? Samantala, dito naman sa labas ng ating air responsibility, yung tropical storm na may international name na Manyi. So, ang explain po natin sa mga susunod na slide, unahin natin yung sitwasyon regarding Typhoon Ophel. Forecast track natin as of 11 a.m. bulletin today, mapansin natin na ang bagyong si Ophel ay naasahan na posibleng tumama dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan bukas po ng hapon hanggang gabi, no? Pero pansinin din natin yung area probability na dapat maging handa rin yung mga kababayan natin not only sa lalawigan ng Cagayan kundi maging sa lalawigan ng Isabela and also sa Batanes area. Inaasahan naman na natiling typhoon category ito bago tumama nga ng northeastern part ng Northern Luzon. Then kumilos pa Hilaga, ma-downgrade or humina bilang isang severe tropical storm and then hanggang sa lumabas ng PAR sa darating na Lunes bilang isang storm category na bagyo na lamang. Pero ulitin nga natin, no, dahil mga nagdaang araw apektado ng mga nakaraang bagyo itong northern and parts of the central Luzon area, yung mga babanggitin natin may mga warning signal, kailangan maging alerto, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. So, ano yung inaasahang epekto ng bagyong si Ophel? Una-una, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa eastern portion ng mainland Cagayan at saka eastern portion ng Isabela. Baka magtaka yung mga kababayan natin, no, signal number 2, pero maaraw pa sa mga oras na itong nag-press conference tayo. Ang signal number 2 usually may lead time o palugit bago natin actual na maramdaman yung epekto ng bagyo na 24 oras. Yung lead time nito ay 24 hours. Samantala, sa areas na naka-highlight naman ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1, no? Ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, ganun din sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, itong eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at saka itong northern portion ng Aurora. So pag warning signal number 1 naman, baka isipin na agad ng kababayan natin, bakit maaraw pa sa inyong lugar sa mga oras na ito? During the actual live press conference, no? Ang warning signal number 1 naman natin, ang lead time or ang palugit bago natin actual na maramdaman yung hangin ay 36 hours or less. So, yung mga palugit na yun or lead time, ito po ay nagbibigay sa atin ng ample time para maghanda sa posibleng epekto ng bagyo sa inyong lugar. Lalong-lalo sa in the next 24 hours, ay inaasahan nga natin posibleng maglandfall dito sa northeastern part. At posible po, no, na habang lumalapit ang bagyo, mas magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at mas maraming lugar ang magkaroon ng mga warning signal. Kaya antabayanan po yung 6-hourly update ng Pag-asa or possible na magkaroon na tayo or mag-start na po tayo ng 3-hourly update ngayong hapon. In terms of, yun nga, yung lakas ng hangin po sa signals number 2, yun pa ay pwedeng makapagpatumba ng ilang uri ng halaman, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, at pwede rin makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, yung mga bahay na nipa hut na tinatawag natin. No? Samantala, sa mga lugar na may warning signal number 1, ang epekto ng hangin ay generally halos minimal or in some cases wala. Lalong-lalo kung ang area nyo ay highly industrial or highly urbanized, mga struktura ay gawa sa mga concrete materials. Ganun pa man, dapat patuloy tayong maging handa, no, regardless of warning signal, dahil nga gaya na nabanggit natin, maaaring ngayong araw naka-warning signals number or wind signal 2 and 1 tayo, pero sa masusunod na bulletin natin ay magkakaroon tayo ng mas mataas na wind signal sa inyong lugar. Samantala, ano naman inasa nating pag-ulan na dulot ng bagyong si Ophel? Ngayong araw, no, may inaasahan po tayong moderate to heavy rain sa lalawigan ng Cagayan at Isabela.
Ulitin natin, no, ilang araw na nag-uulan sa mga lugar na ito, maaaring saturated na yung mga ilang bahaging kalupaan, lalong-lalo na yung malapit po sa panan ng bundok. So, possible po yung mga isolated cases ng landslide. Mga pagbaha naman sa low-lying areas at pag-apon mga tubig sa mga areas na malapit sa ng mga ilog na maging dahilan ng mga pagbaha sa mga komunidad sa tabing ilog, no. So, nandyan yung banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, maging alerto po tayo. Samantala, bukas naman inaasahan natin na dahil nga inaasahan natin yung paglandfall dito sa may northeastern part, may mga lugar po tayong inaasahan na intense to torrential, kagaya ng Isabela, heavy to intense naman dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Samantala, light, moderate to heavy, Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora. Kung nasundan po nila yung forecast range natin, yung mga naging actual na pag-ulan, ditong mga nagdaang araw, talagang naapektuhan ng mga previous bagyo itong Northern Luzon area at inaasahan nating maapektuhan pa rin ng bagyong si Opel. Kaya as early as yesterday, mga nagdaang araw ay nagbigay tayo ng babala na yun nga, yung mga sunod-sunod na bagyo, pwedeng magdulot pa rin ng mga potential flash floods and landslide. Ngayon, sa darating naman na Sabado, inaasahan natin heavy to intense or Biyernes to Saturday, Friday to Saturday, heavy to intense dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, and then moderate to heavy, Abra, and Ilocos Sur. So yung mga pag-ulan, yung magiging actual na pag-ulan, pwedeng within the range ng forecast natin, pero sa mga mountainous regions, pwedeng mas marami pa po yung magiging actual na pag-ulan. Kaya antabayanan din po, hindi lang yung tropical cyclone bulletin, yung mga information hinggil sa bagyo, kundi yung mga tinatawag din nating weather advisory. Informasyon hinggil sa ulan na dala nga po ng bagyong si Opel. In terms of storm surge, sa ngayon, ang ating pagtaya, posibleng umabot ng mula 2.1 hanggang 3 meters dito sa coastal areas ng Isabela, Cagayan, and northern part ng Ilocos Norte, habang 1 to 2 meters naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa Batanes area, at sa may bandang northern part ng Aurora. And as with the rainfall forecast, wind forecast, posible pong magkaroon pa tayo ng higher forecast na storm surge habang papalapit itong bagyong si Opel. Now, punta naman natin yung isang binanggit natin, yung tropical storm na may international name na Manny. Nasa labas pa po ito ng ating air responsibility, kaya wala pa tayong pinapalabas na tropical cyclone bulletin. Subalit, may tinatawag tayong tropical cyclone advisory. Ito naman yung information natin ukol sa mga bagyo na napapaloob dito sa monitoring domain natin, yung tropical cyclone advisory domain. Simula po sa red line na to hanggang dito sa green line. Kapag ang bagyo ay nandyan po sa area na yan, ang ipapalabas po natin, Tropical Cyclone Advisory. Once pumasok ng PAR, i-upgrade po natin into Tropical Cyclone Bulletin. And yun nga, balikan natin yung tropical storm na may international name ni Manny. Kanina alas 8, 1,965 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. Tropical storm category, lakas ng hangin, 65 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman, aabot na hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-southwest, sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So, nakapaloob din sa Tropical Cyclone Advisory yung forecast track ng bagyo na nasa labas ng PAR. At makikita po natin dito na bukas ng gabi ay posible itong pumasok ng ating air responsibility. At pag nagkaganon, ang magiging local name po nito ay Pepito. And then, throughout the rest of the outlook period, posible pong kumilos, papalapit, maglandfall dito sa either Bicol region or Eastern Visayas ngayong darating na weekend, itong potential na bagyong si Pepito. Then tumawid na Central Luzon area, and then by Monday ay nandito na po sa bahagi ito ng West Philippine Sea. So, paunang babala regarding the potential bagyong Pepito, makikita natin na kung ikukumpara natin yung forecast track kanina ni Opel, na inaasang maapektuhan nitong Northern Luzon area, may tendency rin na maapektuhan pa rin ni Pepito ang ilang bahagi ng Northern and Central Luzon area. Kaya tayo po magbibigay ng informasyon sa dalawang nabanggit na sama ng panahon. Patuloy din tayo makipag-ugnayan sa mga partner agencies natin sa Disaster Risk Reduction and Management. At patuloy kami magbibigay ng informasyon sa inyo, no? Antabayanan po. And hopefully, as early as today or even yesterday, ay nasimula na po ng inyong LGU at saka local DR officials yung mga precautionary measures para maiwasan po itong mga posibleng hazard na dala ng dalawang bagyo. Since we've been coordinating with these government agencies nitong mga nagdaang araw pa po.